Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Pulang Friday mga lodi. So ngayong araw na to, nasa day tayo ng ating crypto bubbles. No, crypto bubbles natin karamihan red at meron ding mga matataas, lalo na tong runes. Rune lang pala, rune. No, ayan, medyo green siya. Pero sa hour natin kasi medyo nakaka-recover na oh. So ngayon sa hours, medyo nagkukulay green na po, no? Nagkukulay green na. Paangat na ba tayo? Pabalik na ba ulit? No? Tapos na ba ang pag-drop? Sabi nila meron pang ida-drop 'yan, no? Meron pang ida-drop mga lods. Kasi sabi nga nila, pag binenta ng US government yung Bitcoin na galing sa Silk Road mga lodi, magko-cost 'yun ng drop, no? Pero sabi, ayun yung pinaka last drop before the succeed. Last drop na daw yung bago tayo lumipad. No, kailan ba yun ibibenta? Di ba? Sabi, kailan ba yun ibibenta? So, ang usap-usapan mga idol is bago maupo si Trump para mapakinabangan pa ng Biden administration. No, so ilang araw na lang yun mga idol, 10 days na lang. 10 days na lang. So, ngayong 10 days na to, hindi pa sure, pero asahan nyo na baka pag binenta yon, magkaroon tayo ng drop. Magkaroon tayo ng biglaang drop. Pero hindi sa tingin ko, hindi yun ganun kalalim, mga idol. Pero at para sa akin, goods yun, no? Goods yun kasi once na nabenta na yon, wala ka nang ibang isipin. Wala nang harang paangat, wala nang tinik sa lalamunan. Pag-upo ni Trump, saktong-sakto yun. Once na mag-drop yung market natin, 'di ba? Hindi na sila pwedeng mag-sell kasi mababa na. 'Di ba? So ang mangyayari niyan pag nag-drop man 'yon, dun masarap bumili talaga. And then once na mag-drop yung pag-upo ni Trump, magiging catalyst 'yon and then baka lumipad tayo. No, ganun yung ating iniisip diyan, mga idol, mga lodi, mga malulupit na idol ko diyan, mga lods, no? So ayun ang tinitignan natin. Pero ngayon, kung titignan natin, nasa 94 tayo kasi parang nagre-recover nga tayo, naka 1 hour. Tibay na itong ating support na to, mga idol, 90,000, no? 90,800. Ang tibay niya, no? Ilang beses tinap yan? 1, 2, 3, 4. 4 na beses, mga lodi. So ngayon, naka 1 hour kasi tayo. Tignan sa 1 minute to. So sa 1 minute, medyo nakaka-recover na siya, no? Pump na siya ng 3%, no, from bottom dito sa ating 90,800, 'di ba? Ay 91 pala to. So 91 to, 91,000. So ngayon nasa 94, 'di ba? So 3,000 agad yung inangat niya mga lodi. No, pero si ating XRP, ganun lang din siya eh. Hindi naman siya masyadong naapektuhan. Mga idol, no? Naglalaro lang siya dito. Ayan lang, nandiyan lang po siya, no? So baka nga mag-ano na 'to eh. Umangat na 'to eh. Ayun na, pabuelo na oh. Pabuelo na. No? So ayun yung XRP natin. So ako DCA lang ako kagabi. Nag-DCA ulit ako ng 40 USD. Ano ko na? 3.5. XRP natin. Nasusunod na wala pa kasi kulang, sa tingin ko kulang pa XRP ko eh. Gusto ko pa siyang dagdagan. So doon muna ako, na-addict ako mag-DCA dito sa XRP, mga idol, no? So dito lang ako dagdag mga idol. So dito na muna tayo sa ating local news mga idol, no? So kung yung US nagpo-post sa atin, just in, inflation quickens to 2.9% in December, faster than the 2.5% clip recorded in November on the back of higher prices of housing and energy. So, ang taas ng natin, mga idol, pinalo ng inflation natin. So, from 2.5 to 2.9. This brings the average price growth for 2024 to 3.2%, settling within the 2 to 4% target range
of the central bank, no? Ayan, so medyo tumataas tayo. So ayan, tumataas tayo mga lodi. So kayo, ako, wala naman akong pakialam sa Pinas eh. Sinama ko lang, no? Interesting. Baka may mga gusto kasi. So recap muna tayo. Dito na lang tayo sa ating pinakalab na crypto news, mga idol. So recap tayo. So eto, Bitcoin. Eto, XRP. So Michael Saylor meet Eric Trump. So ito yung anak ni Trump kasi to mga lods eh. No? Siya yung nagsabi na magwa $1 million yung Bitcoin. Mga idol, sabi ni Eric Trump. Si Brad Garlinghouse naman met Donald Trump, the daddy. Si Daddy Trump, mga idol, no? Son chats Bitcoin, dad chats XRP. Oh. Kanino kayo dyan? Ako, okay lang sa akin both, mga lodi. Kasi hindi naman ako, kasi ang sinasabi ng iba, kapag kasi Bitcoin Bitcoin maxi ka, ayaw mo sa XRP. Pag XRP army ka naman, ayaw mo naman sa Bitcoin. Ako mga idol, hindi, pares kong gusto yan. Wala lang akong Bitcoin ngayon, pero nakaplano sa akin na bibili ako ng Bitcoin. Mga idol, next cycle, no? Next bear market, plano ko talaga na bumili ng Bitcoin. Ngayon, nakapokus lang muna ako sa mga alts kasi sa tingin ko, mas malaki yung gains sa mga altcoins, no? So, ayun yung aking thoughts dyan. Pero sa mga nag-aaway ng mga content creator na sinisiraan yung XRP kapag Bitcoin content creator ka, yung mga XRP naman sinisiraan yung Bitcoin. Sa ako wala, mga lodi, pares kong gusto yan, pares kong trip yan. Pares nating love yan. Basta ang buong cryptocurrency natin o crypto market, crypto world, trip natin yan mga idol. Gusto nating mag-crypto, no? Ganun, gusto nating mag-crypto kahit ano pang coins. No, basta nasa plano, di ba? So, ganun 'yan mga idol ha. So, ito ni-repost lang ni Elon Musk kasi ito hindi to joke mga idol. Nilabas talaga to ng Republican Senator si Johnny Ernst. AI took the Senate floor with a canvas of the Doge. Okay na. Doge overtaking DC, emphasizing the need to cut government waste, mga idol, no. Ernst went on to stay, Doge is inevitable. Siya mismo nagsabi mga idol, Doge is inevitable. Alam nyo ba na medyo lumalakas na yung tahimik lang nung una tong Doge, pero ngayon marami na nga post hindi ko lang kasi inaano kasi baka hinahype lang. Pero marami na nagpo-post na susunod daw na Bitcoin is Doge, no? So ang dami nag-hype na natataasan pa daw ng Doge yung Bitcoin, ganyan, etc. dahil nandiyan na si Elon. So ako, hina-hype lang yun kasi kung isipin natin, limited lang yung Bitcoin, yung Doge, unlimited to eh. So hindi pwede mangyari yung sinasabi nila. Pero kung aangat yung Doge, papalo siya, mag-iilang siya, times X siya o mag-iilang doble siya. Maaari yun ngayong cycle. So tayo meron tayong Dogecoin. No? Isa to sa mga malaking pangalawa to sa malaking invest ko yung Dogecoin eh. No? So umaasa rin tayo diyan. So good news 'yan sa mga may Doge sa Doge community, mga idol, kasi tahimik lang yung Doge ngayon pero ang dami nang nakakapansin. Kasi syempre ang na-hype XRP, Solana, Ethereum, pero yung Doge ang dami ng hindi ko lang muna, baka bukas i-news natin yung mga hype sa Dogecoin, pero ngayon hindi pa kasi parang lang hype lang mga idol Tsaka hindi ko ma-distinguish kung yung Dogecoin yung hina-hype nila o yung Doge na governance ni Elon Musk. 'Di ba? Department of Governance Efficiency, baka yun yung in-hype nila, hindi mismo yung coin. So, lilinawin muna natin yan, mga idol, no? So, ayan. Tapos, eto, breaking news to, Filipino banks, mga idol. Filipino banks launch PHPX on Hedera. So, sa Hedera sila, mga lodi, no? Yung mga may H-bar dyan, siguro matutuwa kayo dito. Pero kung ako may H-bar, di ako matutuwa. Hindi. Matutuwa naman. Kasi sa Pilipinas This is huge for H-bar, demonstrating its potential in a financial sector and cross-border payments.
Here are few reasons why they choose Hedera. So ito daw yung reasons kung bakit pinili ng Philippines ang Hedera. Security with Romualdez. Hindi, joke lang. Ayan. Ito daw, security, speed, governance, transaction volume. O, ayan daw. Union Bank. Oy, hindi pala natin to pwedeng trust talking kasi mag-Union Bank tayo. Mag-Union Bank tayo, mga idol, kasi crypto friendly. So, kung magwi-withdraw ka ng mga asset mo sa crypto ngayong bull market, mas maganda may account ka sa Union Bank, no? So saludo tayo dito. So shout out sa HBAR at sa Philippines. Ayan Union Bank of the Philippines known for being crypto friendly, di ba? Sabi sa inyo Union Bank ang sikreto eh. Union Bank is leading the charge with PHPX aiming to enhance its digital banking services. Di ba? So ayan yan mga idol, no. So good news to. At least alam natin, no, na meron tayong HBAR na aasahan sa Philippines, mga lodi, na partner ng mga bangko sa Pilipinas. Lalo na yung Union Bank. Ayan Uy, good news to sa mga sa mga may HBAR diyan, mga idol. Nako, hindi na sila mamroblema diyan. 'Di ba? Pag may HBAR ka, pwede mo na pambayad dito. Dito 'yan. Ayan. Tapos ito naman, lipat tayo sa other news. Michael Saylor, ito. Matindi yung sinabi ni Michael Saylor dito. Wait lang, higop lang ang kape. Yan. So sabi dito ni Michael Saylor, mga lodi, the first nation to print their own currency to buy Bitcoin wins. So ano ibig sabihin nun, mga idol, no? Halimbawa yung China, mag-print tayo ng 100 billion. Mag-print tayo ng billion na pera natin, tas ibili natin ng Bitcoin. Padamihan ng bili. Mga idol, padamihan na ng bili to. So ganoon din yung gagawin ng US. Hindi ako papayag niyan. Mag-print tayo. So, ganoon din yung gagawin ng Russia niyan. Hindi tayo payag niyan. Mag-print kayo. Para makabili tayong Bitcoin. So, ano mangyayari? Magiging in-demand yung Bitcoin. No? Magiging in-demand sila para silang tataas talaga yung value nila pag pinag-agawan sila. No? Tataas yung value ng Bitcoin pag pinag-agawan siya ng mga bansa. So, parang ganun yung sinasabi ni Michael Saylor dito, mga idol. No? Which is good news yan, mga lodi, sa atin, lalo na sa crypto. No? Ayun yung sinasabi ko eh. Kasi yung mga content creator ng XRP na galit sa Bitcoin, ituturing agad nila to na bad news eh. Sasabihin lang, hindi, mali yan kasi ganyan, ganun, walang kwenta, ganyan. So tayo hindi, kasi mother coin ang Bitcoin, mga idol. So maapektuhan niya ng buong crypto world. So kung sakaling maging in demand ang Bitcoin, which is ang crypto, so maapektuhan lahat niyan, mga idol. Pati yung mga maliliit na coins, pati yung mga iba pang mga altcoins, no? Meme coins, AI coins, lahat yan maapektuhan. So good news to, mga idol, no? Kung sinabi, at kung mangyayari to, grabe. Tama itong sinabi, we are going so much higher pag ganyan yung nangyari. Pag naging in demand yung Bitcoin, no? Pinag-aagawan ng mga bansa, grabe yan. Mga idol, papatato ko sa noo ko yan. Okay, teardrop mo, Bitcoin, no? Diba yung mga may tattoo na teardrop? Akin, Bitcoin, XRP, Doge. Pero saan ako sa likod ng palad, dito sa may kamao sa taas, dito banda, yan, kapag naging milyonaryo ako sa XRP, papatato ko yung logo ng XRP dyan, mga lods, no? Kaya dito sa leeg, yan. Yun yung bahala ko eh. Sinabi ko na kay boss yun eh. Sabi ko, boss pag ginawa tayong millionaire nito, papatato ko talaga yan. Pati yung pati si Doge. Pag binigyan ako ng million ni Doge tsaka ni Shiba, papatato ko yun. Dito lang, sa mga mailiit lang, dito, sa mga ganyan, no? So, dalire. Ethereum, Bitcoin, Doge, Shiba. Kulit mo siguro nun, no? Ikaw si Walking Cryptoman. Walking Cryptoman. Hindi, yung logo ng XRP talaga sa someday, no? Yun talaga, pag binigyan ako nun, papatato ko dito. It's either dito or dito sa leg. Kaya lang, wala akong leg eh.
Kaya malamang, dito na lang. Ayan ha. Grabe yung pag pinagagawan yung Bitcoin, no? Speaking ulit, Michael Saylor ulit tayo. Soon, every billionaire will buy a Bitcoin dollar. A billion pala. Soon, every billionaire will buy a $1 billion of Bitcoin and the supply shock will be so great that we will stop measuring BTC in terms of payat. So grabe na daw. So ano na, hindi mo na i-measure yung Bitcoin sa presyo ng kumbaga, ang alam nyo mga idol, kapag na mines na lahat o nakuha na lahat ng Bitcoin mga lodi, naubos na yung 21 million. At hindi natin alam kung ano yung presyo ng Bitcoin no, hindi natin sure, no. Pero sa tingin ko yung Bitcoin yun parang magiging stable coin na siya. No? Magiging stable coin na siya at ang taas na ng presyo ng Bitcoin nun, mga idol, no? Siguro hindi ko natin alam kung ilang baka billion na yun, no? Hindi natin alam kung magkano yung isang piraso ng Bitcoin nun. So hindi ka na makakabili ng isang piraso nun. Ang mabibili mo na yung Satoshi, which is yung parang maliit na version ni Bitcoin, no? Parang gano'n na siya. Satoshi na, mga idol, no? So kung hindi mo na mabili kung gaano ka mahal na si Bitcoin, di ba? So, kung meron kang isang pirasong Bitcoin sa panahon na yun, siguro isa ka ng bilyonaryo. Mga idol, no? Pwede ka ng maging siga sa inyo. No? Ganun. Mga lodi, no? So, soon daw yun. Pero sabi niya kasi, hindi someday, no? Kasi kung sinabi niya, someday, every billionaire will buy $1 billion of Bitcoin. Ganun, someday. Pero ito hindi, soon eh. Soon. Every billionaire will buy, no? So, grabe. So, aabutin ba ng lifetime natin yan, idol? Kumbaga, buhay pa ba ako niyan? So, ngayon, hype yung Bitcoin, mga lodi, no? At, hindi malayo talaga na mag-pump si Bitcoin sa medyo mataas-taas. No? Lalo na, pag umupo na si Trump. Marami nagsasabi na, hindi yan. Pero ako, bullish ako, mga lodi, ngayong cycle na to. Iba yung cycle na to, kasi, hindi man ako kasali sa mga nakaraang cycle, pero pinanood ko yung mga dokumentary ng mga nakaraang cycle, tinignan ko yung mga nangyari, mga event ng mga nakaraang cycle, kung ba't nag-pump. Ngayon lang, sa tanan ng cycle ng Bitcoin, na pro-crypto yung government, mga lodi. No? At halos lahat ng 60% ng mga nasa government is pro-crypto. Adoption, talagang wala na, solid na yung adoption. Isipin nyo, US pa lang paano kung i-adapt na sila? Mabilis lang kasi yan mga idol. Once na ma-adapt yan, ang bilis ng pangyayari. Parang ganun yung niyan Kumbaga, ngayong araw na to, parang hindi, chismis pa lang yung adoption, and then next week, biglang buong mundo, ang dami ng bansa in-adapt yung Bitcoin. Ang bilis lang yan, mga lodi, may iwan tayo yan pag lumipad yan. Mga lodi, sa adoption, ganun lang kabilis yun, mga idol, no? So, kapit lang kayo. Kaya kailangan ready na yung mga bag nyo. Pansin nyo, hindi na ako masyado nagtitrade ng malakihan ngayon. Hindi na ako nagtitrade ng malakihan. Ang trade ko na lang, mga $20, $30. Pero at least, nakakapagbudega pa rin tayo dahil medyo nananalo lang tayo ng kaunti-unti lang. Pa $10, $15, okay na. Ang focus ko ngayon is bodega, no? Kasi kailangan ko mag-ipon, no? Para ngayong taon na yun mga lodi, no? I can afford to lose sa trade, mga lods, kasi imbis na ipatalo ko, ko na lang. Ibubodega ko na lang, mga idol. Ganun yung ganun yung ko sa akin. So, it's either spot trading, no? Pwede rin kayo mag demo trading, pwede rin kayo mag bot trading, pwede rin kayo mag copy trading. At kung magti-trade kayo ng sarili nyo, siguraduhin yung meron kayong stop loss at risk management, no? Kasi ako hindi ang ugali ko ngayon hindi na ako naiinip Kunyari ayan, kasi sa ganito, kunyari sa ganyan, nasa gitna, sabi mo ng gitna mo na lang yan. Gitna natin to. Ayan. Ayan. Pagka ganyan yung nangyayari, nandito sa gitna yung yung chart, hindi mo na ako nagtitrade niyan, hintayin ko na lang yan. Hintayin ko siya. Kasi usually dati kapag ganito,
Putya, tataya na agad ako eh. Tapos yung 1 minute ko pa yan. Naka 5 minutes ako, di ba? 1 minute. So, 1 minute ko pa yan. Tapos gaganyanin ko pa yan. So, feeling ko talaga. Laki ng mga galaw niyan. Di ba? So, pag umangat dito yan, puposition na ako. Di ba? Parang ganun. So, ngayon, hindi na ganun, mga lods. Ang ginagawa ko, sa akin lang to mga idol Sa akin, pagka ganyan, halimbawa, ginuhitan ko na to. It's either ito yung first. Pangalawa to. Kung inip na ako, tataryahin ko na yan. Yan. So, once na dumikit yan dyan, mag-iisip na ako maglong. No? Or maghintay ako ng konti. Pati dito. Ayan. Siyempre, ito yung pinaka-max. Ganon din dito. Pag dumikit yan dito, isip na ako mag-short. Or dito. Mas dito, pwede na ako mag-short yan. No? Shortable na yan. Shortable. Natingin ko lang. No, kasi hindi pag ganito yung trade ko, scalping lang to, mga lodi, mabilisan lang to, hindi importante dito yung mga mga triangle. No, ganyan. So ngayon hindi na kasi sa pag scalping ganun ginagawa ko. So ngayon hindi na. Ginagawa ko maghihintay na lang muna talaga ako niyan. Dito kasi minsan nainip na ako niyan, puposition na ako niyan eh. Iisipin ko niyan, hindi tataas lang naman dito yan o bababa. So ang stop loss ko niyan dito kung sakali maglulong ako. Ang stop loss ko naman dito kung sakali mag-short ako. So, dalawa lang yan. So, ganun ako. Sugal talaga, no? So, sige. Dahil medyo lamang ang up, mag-short ako dito. Pag short ko dyan, gaganon yan. Nainip na ako nun, eh. Pero ngayon, pag ganyan, inahayaan ko na lang muna. Inahayaan ko siyang umangat dito, or dito, or dito, or dito. No, ganun lang 'yan. Ganun lang 'yung sa akin. No? Hindi na ako mamadali, kumbaga, hindi ako nagmamadali. Kasi minsan sa sobrang nag-early position ka, sayang. 'Di ba? So minsan may experience mo 'yun kapag nandito na, kunyari dumikit dito. Uy, long na ako niyan. So maglulong ako, tapos biglang bababa pa pala siya dito. Although magba-bounce na siya, kaya lang sayang, hindi mo nakuha to. Kung dito ka nakaposisyon, mas malaki sana yung profit mo. Ganun yung ko nun, nasa isip ko. Pero dahil nga nag-early position ako, sayang. Pero tama yung hula ko na nagpataas siya. Pero, medyo bumaba pa siya ng onte. Pinakabaka pa muna bago lumipad. Yung mga ganun. Nasan ako? Ayun na, no? Ayan. Sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet natin. Siya nga pala, no? Sa mga gustong sumali sa Telegram, mga idol namin ni KGX, mga Lodi, ilalagay ko dyan yung link na mismo personal ni KGX kasi sasalain niya yung mga papasok eh. Kasi kailangan, ang papasok lang doon, nagsisignal kasi si boss doon, si boss Mark Lerma, no? Kailangan ng papasok doon, mga idol, is yung mga sumali, it's either sa link ko o sa link ni boss. No, ganun yun. So, ilalagay ko dyan sa link natin yung link ni Idol Boss Lerma. Kung ginamit mo yung link ko, nag-registered ka, i-chat mo siya dyan sa Telegram. No? Chat mo siya dyan sa Telegram para maipasok ka niya dun sa ating, yung spot and future na Telegram ni Idol. No? So, ganun. So, register na kayo. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung link natin sa baba. No? So, ayan. And then, so ito, merong breaking news sa atin na Ripple transferred 300 million XRP worth 682 million, no? Dollars to unknown wallet, mga idol, no? So hindi ako sure kung bullish ba to o pero ang laki niyan, mga idol, no? Grabe, 600 million. What the hell, no? Grabe. Sana all. Ito na yan. Isa na siyang big whale. Ito yung mga position kung ilan yung hawak mong XRP. So kung may hawak kang 100,000 plus na XRP, grabe na, mahal na yan. Tingnan natin kung magkano yung 100,000 na XRP, no? Kung mamumuhunan ka at bibili ka ng 100,000 na XRP. Ayan. So, kailangan mo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 million pesos. Tama ba?
13 million pesos para magkaroon ka ng 100,000 na XRP, mga idol, no? So, sunod dyan, yung 50,000 XRP. So, whale ka pa rin dyan, no? Hindi ka nga lang big whale, mga lodi. Saka lang whale. No? So, yung shark, 10,000 XRP. No? Grabe, shark ka na yan, shark. Dolphin. Ito, gusto ko maging dolphin, eh. Kaya lang, wala, hindi umabot. So, fish lang tayo. Fish. Fish lang si Kuya Jeblo sa XRP. Pag meron kang 500, meron kang octopus, no? Meron kang emblem. May rango ka na octopus. Oh, ano ka sa XRP? Ano ka sa XRP community? Octopus ako, pre. Ako crab eh. Crab lang ako. Oh, sa shrimp. Oh, pinaka mababa is 1 XRP, which is worm, no? Pagkain ng fish. Ayun yung mga ranking natin, mga idol sa XRP Army. No, so ngayon nasa fish lang ako, fish. Fish lang tayo, hindi tayo maabot sa sa dolphin eh. Kulang tayo eh. No, so maraming dolphin dito. Hindi whale to, di ba? Whale. Oh. Sa dolphin, no, sana all dolphin. Oh, sabi dito. So fish is the sweet spot. Nasa sweet spot pala tayo, no? So fish lang siya, crab. No, yun. Ano ba yung crab? 100s, 200, no? So ayan, kayo mga idol, anong ranking nyo sa mga XRP Army natin dyan? No? Kapag umabot kayo sa dolphin, malupit na talaga kayo mga idol. Saludo na ako sa inyo talaga. No? Gusto ko maging dolphin eh, kaya lang hindi tayo umabot eh. Kulang tayo, kapus. Ayan. Tapos ito naman, ito ang lupit na sinabi dito ni Elon Musk, mga idol. Matutuwa yung mga tambay dito. Matutuwa yung mga tambay. Pakinggan natin mga idol pakinggan nyo tong sinabi ni Elon Musk dito. Napaka-importante nito. Someday, soon din to, soon. No? Pakinggan natin mabuti. Medyo bibilisan ko lang ng onte para hindi naman tayo makopyright, no? Yan. I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income, mga idol, no? Sabi pa ni Elon Musk, I don't think we have a choice, no? Kailangan natin ng universal basic income. So sabi naman nito ni Abdullah, sabi niya, universal basic income, I think it's gonna be necessary. Sabi si Elon pala sabi niyan. So sasabihin niya kung ano ibig sabihin ng universal basic income. Universal basic income, I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because Yun mga idol, no? Unemployed people will paid across the globe, no? So yung mga tambay, babayaran na kayo. Mga idol, no? Bayad ng tumambay ngayon, mga lods, no? So bakit daw? Pero siguro sa tingin ko po, sige mamaya tapusin muna natin 'to. Tapusin muna natin Pakinggan niyo mabuti. there is no job, machine robot is taking over. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine robot is taking over. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. That's simply and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. And if my assessment is correct and they probably will happen, then we need to say what are we going to do about it. And I think some kind of a universal basic income is going to be necessary. Now the output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. I think I think we'll just end up doing universal basic income. It's going to be necessary. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with. So ganito yan mga lods, no?
So nasabi ni Elon Musk yan dahil nga kasi ano bang ginagawa ng mga tao? Ano bang trabaho? Paano kung halos lahat ng trabaho isang gumagawa na robot and AI? Ano pang gagawin ng mga tao? 'Di ba? So, mga magsasaka, pwedeng mga robot na yung mga magsasaka, machine na yung mga nagtatanim, no, sa mga factory. So sabi nga ni Elon Musk, fewer na lang yung mga jobs na kailangan tao yung gumawa. Napakaunti na lang ng trabaho na dapat tao yung gagawa. 'Di ba? So marami ng tao mawawalan ng trabaho. So paano sila kikita? So doon pumapasok yung sinasabi niya na magkakaroon ng universal basic income. So ibig sabihin, babayaran ka na lang para hindi ka na magtrabaho. Diyan ka lang Kasi sabi niya nga, once na mangyari 'yon, no? So pati yung mga kumpanya bababa na rin yung gastos nila kasi hindi na sila magbabayad ng labor ng tao, hindi na sila magbabayad. So magiging mura na lang yung serbisyo nila. Sabi nga nila, magiging cheaper na lang yung mga bilihin kasi nga hindi na tao yung gumagawa. 'Di ba? Machine na yung gumagawa. So mura na lang yung mga bags, mga shoes, mura na lang yung mga iba, no? So magiging much affordable na. Kaya lang ang sabi niya, ang problema dito ay yung kung ano pa yung silbi ng ano pang silbi ng tao. 'Di ba? Ayun yung sinabi niya, 'di ba? Ayun yung sinabi niya. So, ayun yung problema natin diyan, no? Matutuwa yung mga tambay, pero wala ano nang gagawin nila, no? Pero sa tingin ko hindi magiging problema 'yon, mga idol, lalong-lalo na sa mga Pinoy. Gagawa ng paraan yan para may mapaglibangan. Kung ano man yung gagawin. 'Di ba? Dahil nga meron ka ng universal basic income, may pera ka ng libre, 'di ba? Gagawa ng mapagsusugalan kung anong gagawin nila sa pera nila. 'Di ba? Anong masasabi nyo rito, mga idol? Medyo interesting tong topic na to, pero si Elon Musk kasi yung nagsalita, so hindi malabong mangyari to, no? Someday. No? Sibin nyo yun, maging may bayad na yung mga tambay. Grabe naman yan, no? Medyo maganda. Alam nyo kung magiging topic natin to, pag-uusapan natin. Siguro mahaba-haba yung mangyayari sa video natin. No? Pero interesting to, mga idol. Kaya i-comment nyo dyan, kung ano yung masasabi nyo dito, mga lods. No? Kasi yung, alam nyo yung mga halimbawa, sa tingin ko ang mga matitira na lang dyan, yung mga nag-o-opera out. Kailangan pa rin ng tao nun, lalo na yung mga sa neurosurgeon, yung sa utak, di ba? Tapos yung mga, although kayang tumulong ng machine doon, pero kailangan doon ng ng tao. Sa tingin ko lang yung mga doktor, syempre kailangan ng tao nun kasi iba yung feelings tao yung kinukonsulta mo so kailangan tao yung sasagot sa'yo, hindi robot, dahil di naman nararamdaman ng robot yung yung nararamdaman mo, di ba? Mga doktor talagang yan, hindi mawawala yan sa tingin ko. Mga lawyer, hindi mawawala yan. Pero yung mga iba tulad ng mga architect, yung mga sa computer engineer, yung mga programmers, yung mga post office, yung mga ganun, wala na, mawawala. Sa tingin ko, mauubos. Maraming trabaho talaga yung mawawala. Yung teacher, hindi pa natin alam, no? Siguro sa tingin ko, dapat tao pa rin yung mga teacher. Hindi robot. Kasi pag robot, hindi susunod yung mga estudyante dun. Altok-altokan pa yung robot. Mga turuan. Hindi, yung teacher, kailangan, rin yan. Tao, no? Sa tingin nyo, mga idol, comment nyo kung ano yung mga pwedeng matirang trabaho na hindi pwedeng palitan ng robot. Di ba? Hindi pwedeng palitan ng robot. At ano rin yung mga trabaho na pwedeng robot na yung gumawa. Di ba? Meron tayong isang malupit na news mamaya tungkol dyan. Malupit yan. Ito na. Malapit na. Eto, nakita ko lang to, pinost ko sa Facebook ko. Kasi di ba sa California, yung sunog na nangyari, may epic fail kasi. Di ba? Ayan, Tinamaan yung kawawa naman. No? Sabi nga dito, you had one job, you only had one job, sinablay mo pa. Malas. Mga idol, di natin na ginagawang yung nangyari doon. Alam niyo yung hindi ko alam kung tama yung words ko Pero yung gallow humor ba yun? Iba kasi yung dark humor Sa gallow and gaslow ba yun? Basta ganun gallow humor. Ayun yung mga joke
na dapat mong gawin sa isang mga sitwasyon na parang yung mga sobrang sakit na nangyari sa buhay mo, sobrang sama ng pangyayari. Kumbaga parang hindi mo na siya dapat gawing joke, pero kailangan mo siyang gawing joke para mapatawa mo yung sarili mo, kasi kung hindi mo gagawin yun, mababaliw ka sa problema na yun. So may mga ganun mga idol, no, na kumbaga iba kasi pag sinabi ginagawa mo yung joke yan, at hindi mo ginagawa yung joke yan, ganun. Pero yung iba kasi kailangan nilang gawin yun para hindi sa sobrang sakit, kailangan nilang patawanin yung sarili nila dun sa joke na yun, kasi kung hindi, mahihirapan silang mag-move on, parang ganun. May mga ganun nakalimutan ko yung si Anthony Jeselnik, yung yung komedyante na mahilig siya sa ganun sa ganun na yung mga bad na nangyari sa iyo, gawin mong joke para hindi ka mabaliw nakakaisip dun sa masamang nangyari sa iyo na ganun. Yeah? So ganun. Pag magbigay ako baka magalit yung iba ng ganun. Pero ito na. Dahil nga robot na lahat. Nako, matindi to. Kung mura to, maraming bibili nito. Maraming bibili nito. Mga idol, no? Tignan niyo to si Arya. Ha? Check natin si Arya. Ano ko lang. Hindi my friend. Di pa bebe, mamaya pa bebe. Hindi my friend, oh yeah. No, it's This a is class. Arya. So this is our flagship humanoid AI-powered robot. She's highly realistic. She has her own social media, so she might be competing with you one day. What makes her really special is that she can talk to her and ask questions. So maybe we can have her introduce herself and say something. Hello, I'm Arya, the flagship female companion robot of Realbotics. What's the purpose of this? Some of our peers in the robotic space make robots to replace human labor. We think that's a great area, but we think there's a much bigger area in having social robots. So for example, at a convention like this, we can draw a crowd very easily. Arya's been a little bit of a rock star here. People taking pictures and coming over. So she can promote your brand. The AI is all customizable, so she can learn all about you and your brand, and she can continue to communicate to people. It's a huge epidemic amongst adolescents and seniors on loneliness. So she can be programmed to know you and learn more about you. So she can make Naka-program siya para maging jowa mo. that bond with you that feels like a genuine human connection. They can clean the houses? We don't have the ability to clean the house. They don't do Sabi niya, pwede ba silang, maglinis ng bahay? Kunyari, asawahin mo na di ba? Sabi, hindi yan. physical labor, but they're more there to converse with you. It's companionship. They can actually even be a boyfriend or girlfriend. So we have built that into our AI as well. Mga idol, pwede na kayong bumilang ng girlfriend at ng girlfriend nyo. Mga lodi, pwede rin boyfriend. Alam ko meron din silang lalaking ganyan Guapings at macho. Mga idol, no? Sabi dito, oh God, I think we can all see where this is going. Sabi mga idol. Ano yan, bebe? I'm just saying, dude, like my No, Arya is the name of the robot. Ayan, no, the girl robot. Anong masabi nyo dito, mga idol, no? So, mawawalan ka na ng trabaho, tapos pwede ka This is pang Arya. bumili So this ng is our ano. flagship humanoid AI-powered robot. She's highly Maganda customized. Kasi sabi niya kasi customizable Di ba? Ibig sabihin pwede may customize yan. No? Kaninong kung gusto mo, artista yung mukha, pwede. Kasama mo lagi, sama mo sa inuman. Yan mo, irampa mo sa mga tropa mo. Jowa ako nga pala, Brad. on social media, so she might be competing with you. Si one Ann day. What makes her Curtis. really special. This is Arya. So this is our Grabe yun, Nako, ang gulo na ng mundo, Alam nyo, kapag nagkakaroon ng, alam nyo, sabi nga, yung technology, hindi yan paatras. Di ba? So yung technology, hindi siya paatras Pa-forward siya, no? Papunta siya sa future. So, yung advance ng technology natin, paganda ng paganda, no? Kumbaga, palupit ng palupit, patindi ng patindi. Yung mga dating hindi mo na-imagine na pwede mangyayari na, mga idol. At dapat, hindi tayo mahuli sa ganun. Alam niyo kung bakit? Alam niyo yung reason? Kasi halimbawa, ang sobrang lupit na ng mga technology. Di ba? May mga ganyan na, may mga flying cars na, may pwede ka na bumili ng mga ganyan. Kaya lang, kung ikaw, mahirap ka lang, wala, ganood ka lang. Hindi mo sila ma-experience. Di ba? Hindi mo siya So, tayo, mga nagki-crypto, kailangan galingan natin para para makasabay tayo sa technology. Ako, ang gusto ko sa technology, ito pa, comment nyo kung ano yung mga gusto nyong advanced technology na magkaroon kayo. Ako, mga idol, gusto ko yung basta flying, yung makakalipad ka, ganun. Pwedeng booster, pwedeng bukod doon,
Gusto ko yung yung magandang motor, magandang sasakyan, mga ganun, no. Mga may moron okay, wheels, yung sasakyan eh. Yung may tawag dito, may adrenaline rush, parang ganun, no. Pero yung mga ganito, hindi ako sure eh. Sabi na iba, baka mo, gusto mo rin yan, Jeblo. Kulit mo yan pag di mo gusto yan. Ayun, gusto nyo, dinadamay nyo pa ako mga idol So, ayan Pero kung halimbawa lang. Halimbawa lang to Kung magkakaroon ng ganyan sa Ford natin, pwede natin bilhin. Gusto ko i-customize ko siya. Gusto ko siya, kamukha siya ni sino ba magandang artista ngayon? Ang crush ko kasi sa Hollywood si Ana de Armas tsaka si Gal Gadot Ayan yung crush ko sa Hollywood Mga magagandang idol ko yun Sa Pilipinas, wala. Si Ann Curtis lang gusto ko yung mukha The Goddess. Siya lang yung gusto ko mukha. No? So, di 3 na agad yung bibiling ko. Di ba? Nag 10,000 naman yung XRP Bibili ako niyan 3. Tapos pag sa inuman, makikita mo, tinatakas ng tropa mo si Gal Gadot, no? Uy, wag yan, uy. Akin yan. Tinatakas na, inuman lang, brad. Takasan ng ng robot. Ay, grabe naman yung mga balita ngayon. Ang tindi. Ang lupit, mga idol. So, ayan, yung news natin, no? Na-enjoy nyo ba? So, tayo, overall, bullish tayo, pero nag-aabang tayo sa pag-drop, no? Kasi kung ibibenta ng US, yung kanilang malupit at malaking Bitcoin, sigurado magkakaroon tayo ng drop. Inaasahan ko yan, siguro, bababa tayo ng mga 88, mga ganun. Na ako ron, mababa na sa akin yun, 88, tas balik agad yan. Kumbaga, itatouch niya lang yun. Itatouch niya na yung 88 and then babalik na ulit siya. Yung iba kasi sinasabi 90 mga ganun, di ba? 90, ako 88 na? So, once na matouch niya 88, babalik na siya. So, sakali lang. Doon masarap bumili sa mga ganong price, no? So, ayan, yung Philippines, H-Bar, Union Bank, no? Shoutout sa inyo. So, dyan tayo sa kanila mag-withdraw kung sakali. Mga idol. At syempre, kung gaano ka-bullish si Michael Saylor sa Bitcoin, ganun din tayo ka-bullish, mga idol. At syempre, sa XRP din. No, hindi mawawala sa atin yan. At syempre, yung topic natin na Universal Basic Income. Anong masasabi nyo dyan? Magkakasahod na yung mga tambay. Mga idol. No? So, ayun yung news natin. Global news tayo. Trending news. At syempre, pasaglit-saglit sa ating crypto news. So, sana na-enjoy nyo, no? So, check na natin ang inyong mga comment. Alam nyo, sa mga nag-comment na iglesia, hindi ako iglesia, mga idol. Sa mga nag-comment na Muslim, sabi ko, hindi ako Muslim. Sa mga nag-comment na Christian, ano ba yung mga comment? Pero marami nag-comment na na Adventist at Sabadista. Ayan, no? So, mali kayong lahat. Ang aking religion is Diyos ko day. Hindi. Tama kayo, mga idol, no? Ako, Seventh Day Adventist, no? Sabado ang aming simba, no? Dati, nung ako ay bata pa. No? So, devoted kasi ang aking mga magulang sa Seventh Day Adventist. No, lumaki kami doon. Naging pasaway na lang ako at di na ako nagsimba nung college na ako No, pero respect pa rin doon dahil ang ganda ng mga experience ko doon at masaya naman. No? So, yun. Tama kayo, mga idol. Dahil dyan, palakpakan. Wala kasi ako yung yung mga patunog. Wala ako nun. Ako na lang. No, ayan. Shoutout sa mga nakahulang. Gagaling nyo. Paano nyo nalaman yun, mga idol, no? So, si Aguila Cavite, shoutout sa'yo. Isa kang Sabadista, Lot. So, ayan, si Dong yan. Nag-DCA ako kagabi, XRP. Ako din nag-DCA ako kagabi. Ganda ng timing mo, Los. Nag-imbak lang, tapos benta na rin Berman. So, ayan si idol, no? Sino yun? Si Mr. Nem. Tama ba? Si MG Gaming, shoutout sa'yo. Si Robin Delgado, shoutout. Mark Anthony. Ayan, shoutout sa'yo. Si Bal Cortesa. Ayan.
Watching from KSA. Ano yun? Saan yung KSA? Idol, hindi ko alam to. 1 hour ulit, Idol. Oo nga eh. Ito ka, anong oras na ba? Oh, magawa na rin. O yan. Medyo masaya naman eh, di ba? Si Paulette Carlos, Ninoy, shoutout sa'yo, si Julius. Ang dami na maiiyak, mataas na kasi ang market tapos bibili sila at walang stop loss, no? Idol, yung stop loss ginagamit lang yan pag trading, pag nagpo-futures trade, no? Pero kung bibili ka talaga, ay kung bibili ka lang ng coins, hindi mo kailangan ng stop loss, Idol, no? Sarap sana mag-invest pero family first muna, wala extra, kulang pa nga eh. O yan, sabi ni Bibo, no? Si EJ, kakto yan, Belo daw. Si Rick Goko. Idol Jeblo, kapag nilagay mo yung crypto sa hard wallet, di na ba pwede yung... Idol, ang stop loss, Idol, is kapag nagtitrade tayo sa futures, no? Pero kung bibili ka lang ng coins, hayaan mo lang siya, spot trading lang, hindi mo na kailangan ng stop loss doon, mga idol. Hayaan mo lang siya. Hindi mababawasan yung bilang nun. Bumaba, tumaas man yung market, hindi mababawasan ang bilang nun. Bababa yung value niya, pero hindi mababawasan yung bilang niya. Tataas yung value niya, pero hindi mababawasan yung bilang niya. No, ganun lang yun. Pag bibili ka ng coins, hindi ka magti-trade, no? Ang trading kasi yun, yung stop loss, mga lods, no? Jeff, di ba mga bank meron saving na tinatawag na time deposit din? Parang crypto, tulad ng bank, nilagay lang Power Piggy mag-invest sa mahabang panahon. Sabi ni MG Gaming, sagutin ka niya, tama sir, para ka lang savings kapag naka-hold ka ng matagal. Mas maganda pa rin yung buy ng bear, sell ng bull. Yan ang profitable kasi kahit bear market, bumabalik lang sa mababang presyo. O yun, sagot ka niya. Nakabili, Filecoin, nakabili ako sa mababang halaga ng nag-profit na ako ng $120 kaso bumagsak. Ayun, $40 na lang ngayon. Ayan. Si ano yan, Dance Cortez, El Lover Boss, shoutout sa iyo. Bibo. So, ang haba na kasi ng scroll eh, no? Yan ang sinabi ko sa iyo, Idol, kahapon na sabay kong bibili ng algo. Yung GRT. Malaki din yung hold ko niyan. Nakabili ako ng presyong. O yun, so congrats agad sa iyo, Idol. Jerry Beneventura. Sana nga. Kay Sandbox, nakabili ako ng presyo. O yun, congrats din sa iyo, Idol. I-report na yung mga bot na yan. Dahil bot sa kani-kani. Hindi, binubura ko naman pag nakikita ko eh. O yan, si Frank Cell, shoutout sa iyo. Si Katunaw. O yan. Hindi, Idol, hindi. Pero gusto ko sana hindi ako INC. Pero marami tayong tropa niya, kumpare X. marami niya, no? Hindi na iba sa atin yung mga yan, tropa natin yan. Si Jack, shoutout sa iyo. Si June Abendaño, Tol Jeblo, tinatanong mo ako noon kung saan ako nakatira, sa May Kawayan, Bulacan. Nakatira ang Robin Padilla ng Bulacan. Natutuwa ako sa tawa mo kasi tawang tagumpay sa crypto. Natutuwa ako sa iyo sa dunong mo sa crypto. Malalim magsalita si Idol, At pagsasalita mo na masayahin kang tao. Salamat, Tol, sa inyo. Sa info sa crypto. Ayan. Okay lang, Idol June Abendaño. Salamat din sa panonood at pag-comment sa akin, Idol. Magandang araw sa iyo. Si Jack, 50 XRP sa akin, walang pambili load, sinaantay ko lang lumipad. O yan, si Jack, shoutout sa iyo. Antonio, yan, tama ka dyan. 70 Adventist tayo, mga lodi, no, na. Alam nyo kung, hindi na kasi, gusto ko sanang maging ganun din yung mga anak ko, kaya lang, hindi, kasi kumbaga, maganda kasi doon, mga lods, no, magiging mabait ka talaga. Kaya lang, hindi na ako naging nakapagsimba lagi. Hindi na ako nakapagsimba. Tapos yung biyanang ko naman, sila boss, Catholic naman sila. So doon nagsisimba yung mga bata. Ako talagang parang na ako Nakas-out na ako. And 48 religion mo, Idol, 70 Adventist. Yan, si Joseph Berdin, shoutout sa iyo. At si R. Chris Cruz. Tama kayo. Maraming Pilipino, masama. Parang ako yata tamaan mo, Idol. Let me just correct you. Pani. Si random, ba to? Viral videos. Yung mga puti most, ito yung sa di ba? Sa mga
refugee, no? So okay lang sa akin yan, idol. Kung anong opinion mo diyan, love pa rin kita, no? Hindi na ako makikipagtalo diyan. Medyo lumalayo tayo. Nag-comment lang ako doon. Pasensya na kung may mga nasaktan sa inyo. So kung gusto nyong maging mabait sa kanila, okay lang. Okay naman 'yon. Wala nang problema doon. Saludo sa inyo. Love ko kayo lahat. Si EJ, gagawing suicide bomber ng mga American. Biglang pinasukan ni EJ, nanisira tuloy. Ito pa, mga terorista yun, dapat palayasin agad. Gusto nila kasi pumunta doon sa bridge. Ayaw payagan ng mga pulis, kaya nagkagulo. Ayon sa sa Nazareno, no? Mormonismo. Ay, Mormons. No, Mormons ba yan? Si Mormonis. Si John, ang pangalan ng propeta ng Mormons? Joseph Smith. Joseph Smith. Tanda ko yun kasi ano yun eh. May episode lagi yung South Park sa Mormons eh. Alam niyo ba yung South Park? Sa mga paborito kong palabas yun. Ilang beses ko inulit yun. Kung magkakaroon nga lang ng yung alam niyo yung yung sa MIB, MIB, yung neuralizer nila, yung pag kinislap makakalimutan mo. Ako gusto ko pag yung neuralizer gagamitin ko. Ang makakalimutan ko lang yung napanood ko yung South Park, tsaka yung Jojo Bizarre Adventure, tsaka yung Gintama. Yan, 3 na yon. Pak! Tapos papanoorin ko sila ulit. Yung mga paborito ko yun eh, yung 3 na yun. SDA brada, tama si Julius, no? Seventh-day Adventist. Ayan. Sonata, shoutout sa iyo. Si K Budgets. Grabe, sana nakasurvive yung mga trap sa bahay, pati yung aso. Nakasurvive naman yan, idol. Dun sa sunog, alam ko, hindi pa kasi alam kung kung maraming namatay, pero sure naman daw na mas maraming nakaligtas, mga Lodi. Si Trobe, shoutout sa iyo. Si Mochi, ayan, shoutout, tama si idol. Pahig pala si boss mo, boards, baka dyan sa inyo papatirahin. Pwede naman, ba? Tamad ako maglinis ng bahay, gagawa kami ng okay lang yun. Gunggong kasi presidente natin, kaya yan, pinahamak tayo. Gunggong tong presidente pulburon. Ayan, tama, mag-aaway na yung dalawa dito. Mga gunggong to, akala mo naman, ang galing mo, lol. Baka lokbo yan. Ano yun? Gunggong presidente nyo, palagi naantok. Naalala ko na naman yung picture ni Bongbong na tabingi yung mukha. Hindi, nakakatawa yun. Nakakatawa mo. Wala na. Ang pinaka, alam ko maraming magagalit sa akin, no? Pero ang mga gusto ko sana maging presidente si Miriam eh. Si Miriam. Yan, si Miriam Defensor. Gusto ko yun, idol ko yun eh. Kaya lang, hindi siya nanalo. At natapos na ang kanyang buhay. Rest in peace, idol. Malabong Judaism religion mo, Boss Jeb. Kung pagbabasihan, kung nasang bansa ka, tingin ko 70 Adventist ka. Ayun. Kung pagbabasihan ng libro, nasa Leviticus yan. Leviticus 11:7 ata yun. Tanda ko pa yun. Hindi bawal kumain ng baboy. Pwede kahit anong sea creatures kainin maliban sa mga walang kaliskis at fin. Tama, no? Bawal yung mga walang kaliskis. Kaya bawal yung pusit, hipon, talangka. Ngayon, bawal yun. Para sa akin, mas okay kahit anong topic. Wag na religion, crypto lang tayo. Ginawa lang yung religion para sa division. Kung totoo sana, yan, sana tawag dyan, hindi faith. Yun, galing ni idol Ang galing ni There is no God ayan, si idol, no? So, dati yung yun nga, no? Kung alam nyo, mahilig ba kayo sa mga, napanood nyo na ba si George Carlin? Na stand-up comedian. Ayun, di naniniwala sa Diyos yun. Ang kulit ng mga pag nag-go stand-up comedian yun, matutulala ka doon pag pag naniniwala ka sa Diyos. Pag ginagawa niya hindi kasi joke yung paano niya banggitin eh.
Parang pag binanggit niya yun, ikaw na lang yung matatawa eh. Pero siya hindi siya natatawa. Binabanggit niya lang yun, no? Ginagawa niya lang yun. Ang galing nga eh. Religion mo, boss, ang dating daan. Idol mo si Brad Ellie, hindi. Pero laging pinapanood ng airpot ko yan eh, si Brad Ellie. Galing sa debate niyan. O, pag napatunayan kong ganito, talo ka na. Ha? Gaganon yun. Pag nabasa ko dito na meron ganito, talo ka na. Ha? Aminin mo, talo ka na. Ganun yun si Brad Ellie. Ay, nasar pa ako kay Papa pag lagi nanonood nun eh. Palipat mo na yan. Senki na oh. Nung oras na stress na oh. Ano daw Senki? Nanonood pa siya nung dating daan. Hindi ko makain ng hipon at baboy. Alam ko na agad. Religion mo. Diba dun yung idol sa nagisimba si Saint PDD sa Cathedral. Wala, hintayin natin yung kaso ng ni PDD, no? Pag nakaupo na si Trump, lalabas ni Trump lahat ng kasabwat dyan. O, ayan, si Roderick, shoutout sa'yo, si Scrappy, si Trabe, si Trader Wannabe, at si There Is No God, shoutout sa inyo. Good day, Idol, yung tungkol sa kapag namatay si Michael Saylor, napaisip din ako doon. Alam ko sinabi niya na dadalhin niya sa hukay yung seed phrase ng wallet niya. Pero kasi yung BTC na holdings na ay pagmamayari ng MicroStrategy, karamihan ng corporation na may digital asset holdings katulad ng crypto exchange, ang gamit nila multi-signature wallets para secure ng asset, usually 3 or more. Oo nga, pero alam ko si Michael Saylor, meron siyang sariling hold. No, labas yung sa company. No, meron siya. Malaki-laki din 'yun. Baka yun yung tinutukoy niya, no? Hindi yung mismong sa MicroStrategy na company. Si Alpha Fountain. Random viral videos. Manood ka ng vlog ni Coach Ja. Kilala ko yan, idol. Na. Ikaw na lang. Pero si random viral video shoutout sa'yo. Pero hindi, kilala ko yan, idol. Hindi ako nanonood dyan. Mga paid vloggers kasi ang mga yan, mga lods eh. Binabayaran sila para mag-vlog. So, hindi ako nanonood sa kanila. Lahat ng sasabihin nila, hindi bayad yun. So, anong gagawin natin pagka ganun? Sasabihin mo, hindi bayad yun eh. Kung, doon na tayo magkakasalungat niyan pag sinabi mong hindi siya bayad. So, kung sa tingin mo hindi. Ako kasi tingin ko kasi bayad eh. So, huwag na tayo mag-away. Kung gusto mo siyang panoorin mo na lang siya. Ako hindi. Sure ako, boss, Christian ang religion mo, pero yung saan affiliated ng Christian Church is, ayun ang hindi ko alam. Oo nga. Madami namang Christian, halos naman lahat eh, no? Boss Jim, try mo panoorin tong documentary bitinin sila to. Di ko mailagay sa link title dito sa open. Baka sa yung mga history. Napanood ko na yan, idol, yung tinulungan ng mga Israel, natin yung mga Israel, di ba? Yung mga ganun. Marami na ako napanood na ganyan sa history. Tsaka ni-report ko yan nung high school ata, nakalimutan ko lang eh. Si Crisilindro. Shoutout kay Crisilindro. Idol ko yan. Yan laging sumasagot sa mga comment sa akin. Nagko-comment sa akin. Idol ko yan. Baka nakalimutan mo. May bat lahat ng binibili dito. Ito talaga si random oh. No, sige na. Sorry na. Ikaw na yung tama na. Sige. Doon na sila titira sa inyo mamaya. Sana hindi nila ibenta. Baka mataranta mga BTC holders pag nakita yung massive dip. Pero for sure sasaluhin yan. Alam nyo, yung mga OG, alam na nila yung history. So, makalma lamang, inaasahan nila yan para saluhin nila yan. And then, pag OG ka na, hindi ka na matataranta sa mga ganyan, mga idol. Siguro, masi-shake out lang dyan yung mga baguhan. No? Yung mga bago lang. Tapos, nagulat sila, biglang nag-drop yung pera nila. Magpapanic sell sila. So, may mga ganun. No? Yung mga bago lang. Pero yung mga OG, hindi na maapektuhan yan, mga idol. Baka nga sabihin nila, swerte. Bago magano si Trump, binigyan pa tayo ng chance para bumili. Ang lupit. Gaganon pa yung mga yan, di ba? Hindi ako makain ng hipon at baboy kasi ganun din mga pinsan ko. Hindi sila kumakain ng hipon kaso sayang naman, masarap ang hipon. Isa siyang ipis ng dagat. Sino ba nagsabi nun? Hindi talaga ako makain nun mga idol. Hindi dahil bawal sa amin nun ha. Hindi ako makain dahil sa itsura niya.
No? Lalo na yung mga malalaki, yung mga mukhang ipis talaga, na malaking ipis. Hindi yung ipon na, yung malalaki, merong mga, hindi ko na kung tawag dun eh. Yung talagang hugis ipis, yung mukhang ipis talaga na may mga shell na malaki. Sinlaki ng palad, mas malaki pa sa palad. Yung mga ganon, nakikita ko, hindi ako makakain nun, hindi ko alam kung ba't hindi ko siya makain. Kahit na nasasarapan yung iba, may mga sauce, pero pag niisip yung itsura, hindi, okay. Naglulungad ako, naglulungad. Kami yung mga bata, pag biglang makakain, biglang nasusukan ng konti, naglulungad, naglalaway. Ganun yung nangyayari sa akin eh. Pag sa ganyan, yung pag ganun ako. O, yun na. Sa mga ganito, okay na yan. Tama na kayo mga lodi, ako na yung mali. Sige. Ito naman. Sana yung mga coins na, si Glabis to mag all time high ulit. Sana nga Idol, Wildfire Annual Event. O ito nga yung sabi nga dito ni Idol, kung sa atin baha, sa kanila wildfire. No, kasi ilang beses na yun dati meron din mga wildfire Naalala ko dati, may mga news din tayo naalala ko pa yun, na ilang beses din nagka-wildfire sa mga ganyang lugar, no? So isipin nyo sa atin baha, sa kanila wildfire, no? Tang init nun. Ang sa kanila, no? Season. Ayoko nang gano'n. Gusto ko na yung baha kaysa sa apoy. Kasi yung baha, malilinis mo pa yung bahay mo Ba yung apoy, hindi Hindi mo na mapakinabangan yung bahay mo. Sabi nga nila, di bahay ng manakawa, wag lang masunugan Di ba? Kasi yung sunog, wala talagang ititira sa'yo, di ba? So okay na yung baha kaysa sunog. Ano lang pala, bag lang Pag umabot ng 200 yung comment sa post mo, Idol, hindi, ang iniisip ko, pag umabot ng kunyari mga 1,000 na, 500, okay, sasabihin natin 500 yung mga comment sa akin, ano na siya, separate video na siya. Gagawin ko separate na lang kasi ang dami na nun, sobrang haba na tayo nun. So separate na lang siya. Pwedeng mag-news ako ngayong umaga and then gabi, babasahin ko yung mga tanong nyo sa comment. Okay, babatiin ko kayo, ganun. Diba? Maganda siguro example sa topic ng mga immigrant yung movie, District 9. O, ayan. Mainit na mga yung wildfire sa California, nagiging paul ng mga tao doon dahil palpak si Biden no? Tawan-tawa ako gabi kay Biden Tangin sinabi Okay lang, alam ko, nasunog na kayo. Pero ang good news dyan, grandfather na ako. Ang kulit talaga. Ayan, si Lemuel, shoutout sa'yo Si Next Homeboy, ewan ko sa mga yan, Catholic naman ako, pero alam ko yung bawal mismong Diyos, bawal nga ng Biblia yan. Ayan si Idol. Ayoko na ng religion pala. Medyo malalim yan mga Idol. Ayan yung mga hindi dapat pag-usapan pag-inuman Full politics tsaka religion. Hindi kayo matatapos niyan. Umaga na, nagtatalo pa kayo Mga coins na bago, kakaloka. May Pepe coins na, may mga Kiki coins pa. May Pepe coin pa meron Kakino. Merong Kakino, mga lodi, hindi nyo alam yon. Meron niya akong hold dati nun Kakino, binenta ko na. Si George nagsabi sa akin nun Kakino. Akala nyo, wala Kakino. Di ba? Meron tayo niyan dati, pero nag-take profit na tayo. Si Robal, shoutout sa'yo. Si Tex Sama, tignan mo naman ngiti ni Papa Brad Garlinghouse, ngiting tagumpay. Tama, Si Colin Stadfield, shoutout sa'yo. Yan, siya. Salamat, Idol, Si Ron Docto, pa-shoutout Lods, SDA kaya evangelical Christian ako. Pero sahod na bukas, sana mag $2 XRP para makapag-add pa kahit 500 XRP. Waiting din ako sa cold wallet na bibilin mo. Alam mo yun, busy kasi si boss ngayon Gusto ko kasi kasama ko siya bibili. Meron silang mga program. Tapos bukas may pupuntahan kami. Birthday ng aking pamangkin. Sabado ay linggo naman. Wala. Kaya lang baka sarado naman yung mga shop. Bad trip. Tas next week may pasok na naman. Hindi na makaalis ang putik. Si Skylab,
January 15, Sabado yun. Encounter filing ng oo nga, abangan din natin yan. Nabasa ko yan kaya lang medyo matagal pa kasi kaya hindi ko muna yun. Yung rug pull lang na focus sa comment ko kahapon, idol, hindi nasagot. Ano ba gusto mong sagutin? Ha? Ulit. Ano ba yun? Rug pull, mabis, ma-access pa. Ma-access mo yung wallet, ma-access mo lahat, idol, no? Ma-access mo. Kaya lang, kung mag-rug pull yun, ma-access mo yung wallet. Pero yung mga coins doon, mabababa na. 0-0 na. Kung sakali nag-rug pull sila, 0-0 na. Pero yung wallet, ma-access mo pa yun. Di ba? Ang sagot, kilala natin ang developers tulad ni Gio sa Psychout. Ba't sila mag-rug pull? In short, wag mo isipin ng mangyayari yan. Oo nga. Kasi once na mag-rug pull sila, pwede silang i-demanda kasi kilala sila Si Psycho tsaka si Jihos, si Trang. Di ba? So maraming developers ang kilala. So malabong mangyari yung sinasabi mo kasi idol mekanismo. Malabo. Pero kung sakaling mangyari yun, ma-access mo yung wallet mo. Pero kung nag-rug pull na sila, mabababa na yung mga coins nila. May kita mo yung mga coins mo doon, puro 0-0 na. Ganun lang yun. Pero ma-access mo pa rin sila. I mean yung wallet. Jagad Guru. Ano yung Hagad Guru o Jagad Guru? Hindi na lubit niya na. Meron ba niyan? Buti kay Jemle, pati mga gulay all time high na din ngayon. Hold lang tayo. Mga idol, maghintay sa anihan. Darating na bull market. Tama. Sabi ni Uncle Google 7820s, bawal kumain ng mga lamang dagat na mapupula gaya ng hipon, alimasag. Mapupula? Hindi, mga walang kaliskis, mga idol, yun yung bawal sa amin At syempre baboy. Ayan, bawal din yun. 1K comments doon. Wala bag lang pala. Referral mo gamit ko. Sana hindi. Andyan sa link natin, no? Yung Telegram ni Boss KGX, no, nasa baba. Babang-baba siya yung huli. So, i-chat nyo siya. Tatanungin niya yung ID nyo, yung UID nyo, malalaman niya kung kanino kayo galing, kung sa akin kayo galing o sa kanya. So, kahit sino doon, papapasokin kayo. Pero pag hindi, wala, tablado. Tablado muna, mga lods. No? Kasi, importante na sa amin kayo galing kasi hindi naman nagpapabayad yun si boss So, parang ayun na lang yung konsuelo ni Idol, no? Sana makasali kayo, no? Astig talaga XRP, parang stablecoin na $2. Bad news pa din yung digital banks kasi gusto lang nila ipasok yung bank ni Javi Sings. Marami kaming SDA na relatives graduate from AUP. Oy, talaga idol. Congrats Gusto ko dati mag-aaral dyan kaya lang ang layo Layo dito sa amin Kaya hindi ako nakapag-aaral. Pero gusto ko sana mag-aaral dun dati. Kaya nung nag-college ako, nawala na ako Kasi nga, iba na yung mga kasama ko Pero kung dyan ako nag-aaral, malamang, pa rin ako ngayon. Kaya lang, nawala ako Pero gustong-gusto ko talaga dati dyan, kaya lang, hindi ang layo kasi. Kung paano ma-retrieve ang Axie ko, last 2023 pa huling inopen, tapos wala na sa laptop ko yung app, thanks po. Mag-login ka. Nada-download naman yung Axie. Nada-download yung Axie, idol. No? Download mo muna. Nasa app na nga yun Tapos check mo dun. Gawa ka ng Ronin Wallet. Sana makasabay dito sa Pinas yung adoption, especially sa digital banks, pero baka harangin pa yan dito. Daming ayaw sa blockchain dito sa Pinas, sa Ring of Fire ang California, kaya pag nagkaroon ng mga pasabog, marami mga apektuhan sa kanila. Pray for California sa Bautista, Lods. I-filter mo, Lods, yung mga bot. Sa isang comment ni Idol, sinabi niya lahat, no? Ang guling talaga nito ni Ronwell, Idol ko to Sa isang comment niya, na-topic niya yung buong topic natin kahapon. Magla-live naman ako, Idol, lalo na dati. Kaya lang ngayon, hindi pa masyado. Pero once na bumalik si Lay Wulong sa Tekken 8, lagi ako maglalaro, naka-live. Pwede nyo akong tanungin, pwede tayo magkwentuhan. Ngayon, wala pa akong gana mag-Tekken kasi wala sila Yung main character ko kasi yun Pero nagtitekken ako, pero
Para lang hindi mawala yung yung knowledge ko sa Tekken. Pero yung enjoy, hindi pa ako masyado nag-enjoy. Hinihintay ko si Lay. Once na dumating yun, magsasawa kayo sa akin nga ka-live. Mahal ang kamatis, tapos magbabalita ng madaming kamatis. O, ayan, sabi ni Gigaster. Mula noon hanggang ngayon, Sabadista po, yes po. Benji, ayan. Believe me, 88 coin tonight, bro. Oh, mali mo naman, tumama siya, Eric. Ayun nga, isa, 88 din sa'yo. Oh, sabi ko rin, 88 eh. Hindi natin alam pero tingin ko rin pag nagbenta sila, no? Pag nagbenta yan, mga lods, no? Ang laki niya, ang laking buwelo niyan, mga idol. Sipin niyo yun, parang ano yan, binanat, parang pana. Binanat ka muna papaatras bago ka lumipad. Parang ganun yan. Benji, shoutout sa'yo. Si Neil Anthony Dinon, shoutout sa'yo. Tama ka. Si Token ko. Additional info lang, based na napansin ko sa mga Pakistani at Afghan. Ito na naman. Pag dumaan, sige, yan. Okay yan, idol. Kaya lang, baka magalit sa atin yung mga idol natin Nagagalit sila pag nag-ano tayo Pag makinis ka, napatol sila sa lalaki, paano pa yung babae? Tapos white pa German. Oh. Grabe, no? Dalhin mo sila sa sa kulungan. Para pala sila mga mga bilanggo, no? May Bitcoin na loads. Paano kaya kung gumawa ka ng coin tapos pangalan? Pwede naman, di naman naangal yan idol Ang tanong kung sisikat ba yan. Grabe naman kasi mag-retweet yan si Elon sa kanyang X page. Parang kada 30 minutes nagre-retweet. Sabi ni Batman. Si Junel na. Pero hindi naman siya madalas sa mga coins, minsan lang. Yung iba sa kanya yung topic niya sa Amerika mismo, yung mga concern, di ba, ganun. So, Jeblo, bushfire po kasi pinagmulan ng ganyan. Kaya mahirap maapula. Sobrang dry po ng area na yan. Kaya mabilis kumalat yung apoy. Tapos hangin din. Ang lakas nga ng hangin, no? Meron ako nakita yung sa may McDo. Ang lakas ng hangin. Natutunaw na yung mga puno. Inabot ng buwan bago nila madeklara. Tapos, madeklara na totally fire out yung area na bushfire. Share lang po. Yan. Shoutout sa iyo, Bigotilyong Clown. Salamat sa info. Di nga tinanggap yan ng Arab country, ba't dito pa sa atin? Dagdag gastos lang yung mga Afghan. Di may mababait kasi tayo, sabi nila No, dapat yung mga willing, sa kanila titira no? O boss, willing ka. Willing si boss, dito titira isa. Isa lang Makunat daw XRP dahil sa market cap, so holder ako na ikisabay. Idol, lahat naman makunat ngayon Hindi mo mapapansin. Lahat. Hindi lang XRP, lahat halos. Yan, tama ka dyan, RS Lozano. Si Benz, idol, sa pic nila ni Brad at Trump, may green candle sa likod nila. Bullish na ba? Bullish po tayo mga idol, no? Lalo na dun. Ang daming nanguhula ng price ng XRP ngayon, no? Ang dami nilang mga tawag dito, yung mga speculation, tapos yung mga inaaral nila yung pag pumasok yung ganyan, ganito yung magiging price, ganito yung magiging price. Dami nilang hula, lahat yun mali, mga lodi, no? Kasi hindi naman talaga nila alam kung ano yung pinag-usapan, Pero kung tatanungin nyo ako, mas bullish ako kaysa sa kanila. Sabi, dapat nga ang title nito XRP bumagsak sa $10. Bumagsak sa $10. No. Kapag ayun na lang kaya i-title ko, no? XRP bumagsak sa $10. O kaya sa $20. Kapag ba bumili ka ng exchange, boss, nililipat mo agad sa hot wallet or safe naman sa central exchange. Sana mapansin. Araw-araw ako nanonood sa'yo. Sa'yo din ako bumili sa BitGet. Bumili, hindi ka na... sige. Si Raymond, hindi mo bibili yung BitGet. Ano yan? Mag-register ka lang. No? Mag-register ka lang sa BitGet. Walang bayad yan.
pwede dyan, magpapasok ka ng asset mo. Pero hindi yun bayad sa kanya, no? Magbabayad ka lang dyan sa mga fees kapag may mga transaction ka na. Ganon, no? So, yung cold wallet natin, mga idol, pag ilipat mo from Bitget to Trezor o kaya to Ledger, may fees yun. Pero hindi ko pa alam kung magkano. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa natatry. So, itatry pa lang natin. Pero hindi naman ganun kalaki yun, syempre, mga Lodi. Ang maniningil nun, exchange, hindi yung mismong wallet, no? Boss, Jeb, gawa ka ng ibang channel para sa politics. Ayoko, baka maging delikado yung buhay ko pag nagko-comment ako sa mga ganyan, mga idol. Meron ako mga chikiting eh. Kung ako lang mag-isa, lakas ng loob ko dyan. Kaya lang, may ano ako, may saan. Kung naumpisahan ko dati, nung bata pa siguro ako, pwede. Kaya lang, hindi, natatakot ako, hindi para sa sarili ko eh. Basta ako XRP lang, binabuy ko XRP Army is here. Ano? Basta ako XRP lang, binaboy ko XRP Army is here. Dalagits si Salad. Tol, may balita ka ba sa January 10 daw ang hatol kung ikukulong si Trump? Eto mga Lodi, medyo malabo to. Ay natayin mga video nila. Meron silang mga video doon si Kamala Harris, ewan ko kung ngayon yun. Dito yun. Marami silang video ngayon. Ito, ayan Ngayon yan, 15 hours ago. So, ayun yung mga video nila, yung sikat ngayon yung magkatabi si Donald Trump, si Barack Obama, dito pa nga si Biden Hindi ko alam kung ito yun, nag-usap si Barack o tsaka si Trump. Ngayon yung 10, di ba? 10 na ngayon. Ay, hindi, baka bukas pa yung 10 sa kanila, hindi ko alam Pero kung nag-aalala kang ikukulong si Trump, malabo na yan, idol, kasi daboto na siya ng tao, presidente na yan Next president na yan. So, wala na yun. Immune na yan. Maraming hindi na papayag dyan. Magkakagulo sila pag ganun. Seventh Adventist boss, yan ang hula ko. Tama ka. Ano to? If tama ako, ang price na gusto kong ibigay mo ay pagpatuloy mo lang ang YouTube channel mo to give us exciting news every day about crypto. Salamat sa iyo, Melvin Agree ako sa iyo, against kami sa mga immigrants sa New York. O ito taga New York na to mga idol No? Nasa taga Philippines daw, kailangan mabait No? Kasi tax namin ang gagamitin para makatulong. At malaki ang problema kung saan sila ilalagay. Malaking issue yan sa USA. Walang pumapayag na state na gustong tanggapin sila. Pax yun. Mabait daw siya. Si Idol, may mga mababait dito Yami sila. Okay, baka kasi para maganda yung tulog nila sa gabi, kailangan mabait sila. Di ganun lang yun. Yan nyo sila. Si Jack Quinto. Boss Jeb, nag-stake ako sa BGB sa Bitget. Hindi kasi ako marunong mag-trade sa Bitget kaya nag-stake. Okay din yan, idol. Staking. Paldo ka na siguro ngayon. Si JB, bear market na daw. Pakisend the Gcash Premio. May sinabi ba akong Gcash Premio? Wala naman O yan, Skylab, shoutout. Tama. Si Jay, kung sa dugo niya kung nasa dugo niyan tumulong, sa bahay niya patulugin. Ayan. Si Jay. Si Marcelo Ortega. Ayan, sa Badista daw. Okay, tama yan. Dati kang kibuloy. Kibuloy. No matter what happen, XRP to the moon. Boss, pa-shoutout naman dyan. Si Dance Random Video, shoutout sa iyo. Boss Dangs, ayan, shoutout sa iyo. Bonaspera. Yung AI gumawa ng video Simpson, nabalita na natin yan, idol. Ikaw naman, last day pa natin nabalitaan. Ganyan ka palang tao ka, sabi sa akin ni Egypt Guy. Bakit? Crypto Crew, ano pinapanood ko yan? Si Steve?
Pinapanood ko yun si Steve. Delikado pa tayo ngayon. Ulit. Napanood ko din yun. Sana nga hindi totoo dahil nag-peak na si BTC. Si Steve yun, di ba? Sa Crypto Crew University, no? Magaling din yun si Steve, mga idol. Pero syempre, lahat naman na prediction na ay ng mga game of probability tayo, mga idol, no? So, pwedeng tama siya, pwedeng di naman siya tama, no? Ganun lang yun. Basta ang lagi lang nating tandaan, dapat lagi tayong handa. Sa X, si Brian, no? Ayan. Ingat sa gala, Taksilian. Sa gala? Mukhang may gala coins ka, idol, ha? Si Mr. Supreme. Pa-shoutout po sa masipag ko po, kapatid na si Justin po kay Jeblo. Oy, sa kapatid ni John Michael. Shoutout sa iyo, Justin. Ayan, napakasipag mo daw, idol, no? Shoutout sa iyo, napakabuti mong bata. Pangit talaga illegal immigrants, no? Nung bumuhos dito sa amin yung mga Chinese na nagtatrabaho sa Pogo, pumangit yung vibes ng lugar namin. At saka laging may naninigarilyo kahit ang rules ng kondo, bawal manigarilyo sa residential. Iba kasi yung batas nila sa batas natin, mga idol, So, ang mangyayari, although pwede naman manigarilyo sa mga ibang lugar, siguro sa kondo lang nila, idol, hindi agad sila makaka-adapt sa rules, no? So, parang ganun yun. Mga kapitbahay naming Pilipino na wala lahat, napalitan ng mga Chinese na di naman marunong mag-English. Tapos tumaas pa ang renta kasi yung mga owners gusto Chinese maging client nila. Tayo nang yan. Di ba? So, wala, hindi talaga siya maganda, mga lods, no? Pero, may mga gusto, Mas maganda nga sa kanila tumira, di ba? Si Mark, si Mosers, shoutout sa'yo. Si Mark Joseph, yan, tama si Idol. Pati si Shanks, tama din, Idol. Bogdanov is calling. Nanonood ng Wojak to si Idol. Si Sonatas, no? Ayan, manood kayo ng mga ni Wojak, Nakakatawa yun. Basta sa mga crypto lang. Kasi yung ibang topic, hindi naman naka-crypto, Parang sa buhay-buhay. Pero, comedy pa rin. No? Andyan yung link ko sa BitGet, mga idol, na sa description lang sa baba ng video. Andyan lang, no? Si Mark Lusok. Ayan, tama si Andres Albelion, idol. Shoutout sa'yo. Happy Sabat, Boss Jeb. Uy, ayun, no? Si John Nabilia, ayan, happy Sabat, Boss Jeblo, bago lang ako sa crypto, pero salamat sa iyo, dami ko natutunan. DCA lang ako ng DCA, hindi kasi ako marunong sa futures trading. O, si John Nabilia, hindi pala, bukas pa pala, no? Advance, happy Sabat sa iyo, kapatid. Ayan, no? Si Kevin Conspiracy, thank you, bro. I want to register to your BitGet link. Puta, English, Andyan yung link ko sa baba, idol. Morning Lods, ask ko lang, first time ko kasi maka-experience ng bull market. Pag nag-activate na ba ang bull market, need pa rin ba mag-base sa market cap o automatic lahat ng crypto ko nilipad na? Nilipad kahit mababang market cap. Ang alam ko lang, mga Lodi, magsisili pa rin yan lahat, no? Depende sa coins, no? Kasi papaikutin yung pera niyan. Una, Bitcoin, no? Tapos once na mag-top out na si Bitcoin, ganito na lang ako. Hanggang 200 something thousand na lang ako. Limbawa lang yun, yeah. Pag nag-top out na si Bitcoin, biglang lahat ng asset dyan, iikot yung pera dyan. Mapupunta sa altcoins pack, may kita mo, magliliparan yung mga altcoins, and then mapupunta sa meme coins pack, and then mapupunta sa AI coins pack, ganun. Ganun lang yun. Month lang ang pagitan nun, mga idol. Kaya kailangan, malapit kayo. Maganda, mabilis lang yun. Nako, baka magalit sa'yo mga subscriber mo na kasama sa 30. Ay, mga bumoto ba yan? Bumoto kayo, Ewan ko ba? Kinabahan ka na, boss, nung akala mo libo comment. Nako, mag 8 hours video ka ata yan. Sabi ko nga, ihiwalay ko na lang kung sakali. Si Peter North yan, nagsisibak ng kahoy habang nanonood. Sabi ni TC Tosi Kabalo. Ayan. Tama ba? O Toto? Dami ng monitor ko. Toto pala. Si Toto. Toto si Kabalo. Ayan, no? Kasya pa sila sa bundok ng Sierra Madre. Deadcoin na. Kaya itong Lunsi. Huwag ka na dyan, idol. Sa akin lang,
Pero do your own research pa rin. Lunsi kasi nag ano na yan eh, nagbumagsak na siya. So kung ikaw yung matino kang investor, bakit diyan ka mag ano? Marami namang mas magagandang pwedeng pag-investa na coins, di ba? Bakit diyan? Yun lang yung sa akin. Ano ba si Mark Zuckerberg? Scientology? Hindi ko alam eh. Cold wallet ako, Trezor, onti lang token. Baka Trezor 1 yan, idol. Ako rin, meron akong Trezor 1 eh. So, kailangan natin bumili ng bago. Arnel Sapitanan at si Ronan Nile. Ayan, shoutout sa inyo. No? So, ayun. Sana enjoy nyo ang ating video ngayon, mga idol. Overall, ayan, no? So, medyo bullish tayo sa XRP at sa Bitcoin, mga Lodi. At ito nga sa Union Bank, no? So, ayan. So, ayan, bukas ulit, mga idol, no? Kita-kits ulit tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Sana i-like nyo ang ating video. Huwag nyo kalimutang i-like. Napaka-importante ng like, mga idol, no? At sana check nyo yung mga link dyan sa baba natin ng description, mga idol. Kita-kits tayo bukas ulit. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to the channel and subscribe to me and subscribe on my dad. what's up?